Isa pong magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Pasensya na po, hindi po tayo nakapagbasa kahapon ng salita ng ating Diyos. Ngunit salamat sa ating Panginoon dahil sa oras pong ito ay makakapagbasa po tayo muli ng salita ng ating Panginoon. Mababasahan ko po kayong muli at ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos. Kaya mga kaibigan, sa mga may Biblia po riyan, sabayan niyo po ako at samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At sa mga wala pong Biblia o mga wala ng panahong magbasa, nawa po ay makinig po kayo sa aking babasahin na salita ng ating Panginoon. At nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayong lahat. Kaya simulan na po natin ang pagdiriwang sa Pasko. Bilang chapter 9. Verse 1. Nang unang buwan ng ika-2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto, sinabi ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai, "Iutos mo sa buong Israel na ipagdiwang ang Pasko sa takdang panahon pagkagat ng dilim sa ika-14 ng unang buwan ayon sa mga tuntunin tungkol dito." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang Pasko sa ilang ng Sinai noong gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Noon ay may ilang taong nakahipo ng patay kaya hindi maaring sumali sa pagdiriwang ng Pasko. Dahil dito, lumapit sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Marumi kami ayon sa kautusan pagkat kami humipo sa patay, hindi ba kami maaring maghandog kay Yahweh? Maghintay kayo at sasanggunin muna ako kay Yahweh," sagot ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ganito ang sabihin mo sa buong Israel, kung may mga kamag-anak kayo na itinuturing na marumi dahil sa pagsaling sa bangkay o may kababayan kayong naglalakbay at nasa ibang bayan, maaari nilang ipagdiwang ang Pasko. Ito'y gaganapin nila sa kinagabihan ng ika-14 na araw ng ika-2 buwan sa gabing iyaon. Kakain din sila ng korderong pangpasko, tinapay na walang libadura at mapait na gulay. Huwag din silang magtitira kahit kapirasong korderong pangpasko at huwag din nilang babaliin kahit isang buto niyon. Ano pat sa pagdiriwang nila sa Pasko, susundin nila ang lahat ng tuntunin ukol dito. Ang sino mang hindi makiisa sa pagdiriwang ng Pasko, liban na nga lamang kung itinuturing na marumi o kaya'y nasa ibang bayan, ay ibibilang na makasalanan. Itatakwil siya pagkat hindi siya naghandog kay Yahweh sa takdang panahon. Ang sino mang nakikipamayan sa inyo ay maaring sumama sa pagdiriwang ng Pasko kung susundin niya ang mga tuntunin tungkol dito. Iisa ang tuntunin ng Pasko, maging para sa taal na mamamayan at sa mga dayuhan. Sa pagpapatuloy pa rin po ng chapter 9, natakpan ng ulap ang tuldang tipanan. Nang maiayos na ang tuldang tipanan, ito ay natakpan ng ulap kung gabi. Nagliliwanag itong parang apoy. Ganoon ang nangyayari. Ang tuldang tipanan ay natatakpan ng ulap kung araw at ang ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. Tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay kung saan ito tumigil, doon sila humihimpil. Nagpapatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ito ni Yahweh. Hindi sila lumalakad hanggang nasa ibabaw ng tuldang tipanan ang ulap. Hindi sila lumalakad kahit naabutin sila ng ilang araw sa pagkakatigil. Hinihintay nila ang hudyat ni Yahweh kung minsan ang ulap ay ilang araw na nasa ibabaw ng tuldang tipanan. Kapag ganoon, hindi sila lumalakad. Lumalakad nga lamang sila ayon sa utos ni Yahweh. Kung minsan, isang gabi lamang ito sa ibabaw ng tuldang tipanan at kung minsan na may maghapot magdamag kung nasa ibabaw ito ng tuldang tipanan. Hindi nga sila lumalakad. Pag alis nito, saka lamang sila nagpapatuloy. Kahit ito tumagal ng 2 araw,
1 buwan o mahigit pa, hindi sila lumalakad. Nagpapatuloy lamang sila kung wala ang ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan. Nagpapatuloy nga sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ibinigay ni Yahweh. Ang trompetang pilak. Chapter 10. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magpagawa ka ng 2 trompetang yari sa pinitpit na pilak na siya mong gagamitin kung kailangang tipunin o kung kailangan ng magpatuloy sa paglalakbay ang buong Israel. Pag hinipa ng sabay ang buong Israel ay magtitipon-tipon sa harap ng toldang tipanan. Kung isa lamang ang hihipan, ang mga pinuno lamang ng bawat sambahayan ang haharap sa iyo. Pag-ihip mo ng unang hudyat, lalakad ang nakahimpil sa gawing silangan. Sa ikalawang ihip, ang lalakad naman ay ang mga nakahimpil sa gawing timog. Iba ang gagawin mong hudyat sa pagtitipon, at iba ang paglalakbay. Ang iihip ng trompeta ay ang mga anak lamang ni Aaron. Gagamitin ninyo ito habang panahon. Kapag nilulusob kayo ng inyong kaaway at waring kayo'y napipigilan, hipan mo ang trompeta upang lingapin kayo ng Diyos sa inyong mga pagdiriwang tulad ng pista at bagong buwan. Hihipan din ninyo ang trompeta habang inihahain ang handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Sa gayon, lilingapin ko kayo, ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ang unang yugto ng paglalakbay ng mga Israelita. Nang 20 araw ng 2 buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto, ang ulap ay umalis sa ibabaw ng tuldang tipanan. Dahil dito, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita hanggang ang ulap ay tumigil sa kaparangan ng Paran. Ito ang una nilang paglalakbay mula nang ibigay ni Yahweh kay Moises ang mga tuntunin ukol dito. Nauuna ang pangkat ni Juda ayon sa kanilang lipi at sa pamumuno ni Naaso na anak ni Aminadab. Si Natanael naman na anak ni Zoar ang puno ng lipi ni Isakar, at si Eliab na anak ni Helon ang nangunguna sa lipi ni Zabulon. Pagkabaklas ng tuldang tipanan, susunod ang mga anak ni Gerson at si Merari na siyang may dala ng binaklas na tuldang tipanan. Kasunod ang pangkat ni Ruben ayon sa kanyang lipi, at pinangungunahan ni Eluzor na anak ni Sidior. Ang lipi naman ni Simeon ay pinangungunahan ni Selumiel na anak ni Zorizadai at si Eliasaph na anak ni Deuel naman sa lipi ni Gad. Kasunod ang pangkat ni Ruben, ang mga Levita mula sa angkan ni Koat, dala ang mga sagradong bangkay ay bagay. Pagdating nila sa sunod na himpilan, itatayo nila uli ang tuldang tipanan. Kasunod ang pangkat ni Ephraim ayon sa kanilang lipi sa ilalim ng pamumuno ni Elizama na anak ni Amyud. Ang lipi ni Manases ay pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazor, at ang lipi ni Benjamin ay pinangungunahan naman ni Abidan na anak ni Gideoni. Pasensyahan nyo na po mga kaibigan ha. Marami pong mga damada ang nagtitinda. Tuloy na po natin. Ang pangkat ni Dan, ang kauli-hulihan at siyang panlikod na tanod ng buong Israel. Sila'y pangkat-pangkat din ayon sa sambahayan at pinangungunahan ni Ahiezer na anak ni Amisadai. Ang puno ng lipi ni Aser ay si Pagiel na anak ni Okran, at ang pinuno naman sa lipi ni Neftali ay si Ahera na anak ni Inan. Ganito nga ang ayos ng buong Israel tuwing sila'y magpapatuloy sa paglalakbay. Kinausap ni Moises ang bayaw niya si Hobab, anak ng biyanan niyang si Reuel na Madianita. Ang sabi niya, sumama ka sa amin at hindi ka malalagay na hamak sa lupaing ipinangako sa amin ni Yahweh. Hindi na ako sasama sa inyo, uwi na lang ako sa aking mga kamag-anak
Sagot niya, sumama ka na sa amin pagkat ikaw lamang ang lubos na nakakaalam sa lugar na ito. Pagdating natin doon, hahatian ka namin ng anumang biyayang ibigay sa amin ni Yahweh, sabi ni Moises. At mula sa bundok ni Yahweh, naglakbay sila ng 3 araw. Ang kaba ng tipan ay iniuna sa kanila ng 3 araw para iharap agad ito sa paglalagyan. Kung araw nililiman sila ng ulap habang naglalakbay. Tuwing ilalakad ang kaba ng tipan, ito ang sinasabi ni Moises. Pangunahan mo kami, Yahweh, at itaboy mo ang kaaway at magsisitakas ang lahat ng napupot sa iyo. At kung sila'y humihimpil, ito naman ang sinasabi niya, lukuban mo, Yahweh, ang bayang Israel. Naku po, simula na po ng video. Nawa po ay hindi tayo copyright. Ang lugar na tinawag na taberna. Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita dahil dito. Tayo po ay nasa chapter 11 na po ng bilang. Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang gilid ng kanilang kampamento. Kaya nagmakaawa kay Moises ang mga Israelita at agad naman itong dumulog kay Yahweh. Dininig naman siya at pinatay ang apoy at ang lugar na iyo'y tinawag nilang Tabera pagkat sinunog ni Yahweh ang paligid nila. Pumili si Moises ng 70 pinuno. Ang mga nakikisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis na nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas, at bawang. Dito naman, walang makain, kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bidilyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo kung luto. Sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tulda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno, ayaw nila akong tigilan sa kahingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki na gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng 70 matatanda sa Israel, yaong mga kinikilalang pinuno ng kanilang lipi at isama mo sa tuldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na humanda sila bukas at makakain na sila ng karne. Nagrereklamo na naman sila. Tinatanong nila kung kailan pa sila makatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain, kaya bukas ibibigay ko sa kanila ang pagkaing ibig nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para sa 1 buwan. Panay ito ang kakanin nila hanggang sa magsawa sila at magkandasuka sa pagkain nito, pagkat itinakwil nila ako na laging pumapatnubay sa kanila. Sinabi pa nilang mabuti pang hindi ko sila inialis sa Ehipto. Lahat-lahat ng kasama ko'y 600,000. Saan manggagaling ang karning
huhusto sa amin sa loob ng 1 buwan. Kami na patayin ang lahat naming hayop, kahit na patayin ang lahat ng aming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat ay hindi kakasya sa ganito karaming tao. Sagot ni Moises. Sinabi ni Yahweh, Moises, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon di ipakikita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Lumakad na si Moises at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng tuldang tipanan, at si Yahweh ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento, Eldad ang pangalan at siyaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh, kaya sila'y nagpahayag na noon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ni Yahweh. Si Moises at ang 70 matatanda ng bayan ay nagbalik na sa kampamento. Nagpadala ng makapal na pugo si Yahweh. Si Yahweh ay nagpadala ng hangin mula sa kanluran na may tangay na maraming pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito'y nagliparan sa paligid ng kampamento. 3 talampakan ang taas ng kanilang lipad mula sa lupa at ang lawak ay 1 araw na lakarin sa kabi-kabila ng kampamento. Lumabas ng kampamento ang mga Israelita at nanghuli ng pugo hanggang kinabukasan. Ang pinakakaunting nahuli ng isang tao ay 10 kaing. Ang mga ito'y ibinilad nila sa paligid ng kampamento. Ngunit bago pa lamang nila ito kinakagat, ibinuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Ang lugar na iyon ay tinawag niyang Kibrot Hatava, pagkat doon nalibing ang mga taong naging hiyok sa pagkain. Mula roon, nagpatuloy sila ng paglalakbay hanggang sa Hazerot. Nag-usap sina Miriam at Aaron laban kay Moises. Tayo po ay nasa chapter 12 na po ng Bilang. Mga kaibigan, pagpasensyahan niyo po ha, at talagang maingay po ang ating background. Sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kos. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinakausap ni Yahweh? Hindi ba tayo man? Hindi kay Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ang mapagpapakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Tayo po ay nasa Bilang chapter 12 na, mga kaibigan ha. Walang ano-ano si Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ni Yahweh. Sinabi niya, magpunta kayong 3 sa tuldang tipanan, at nagpunta nga sila. Si Yahweh bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng tuldang tipanan. Tinawag sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat
sa maliwanag na paraan, hindi sa pamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis si Yahweh. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Na makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kung huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak nang wala ang kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing kay Yahweh na pagalingin si Miriam. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y hiyain ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw? Bayaan ninyo siya ng 7 araw sa labas ng kampamento. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampamento. Hindi lumakad ang bansang Israel hanggang hindi nakapasok ng kampamento si Miriam. Mula sa Hasirot, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang ng Paran, tumigil sila. Purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan. Dito po tayo magtatapos sa chapter 12, bali 9, 10, 11, 12. Yan, bali 4 po na chapter ang ating nabasa ngayon. At muli po ako humihingi po ng dispensa sa inyo at medyo maingay po ang ating paligid. Dahil dito po sa aming lugar, kahit nasa loob po ako ng bahay, ay maririnig pa rin po ang ingay sa labas. Ngunit i-concentrate na lang po natin mga kaibigan, ang ating pandinig sa salita ng ating Diyos. At alam niyo po, no, ang Panginoon ay talagang nagpapakita ng galit. Sa atin po mga binasa, ito pong si Miriam at si Aaron ay yung tema po ba na pinag-uusapan nila si Moises, parang nililibak nila, ano po. At dito po natin nakita na si Yahweh o ang ating Diyos ay nakikinig lang. At wala pong kaibahan ng ating panahon ngayon na kapag nakakagawa din po tayo ng mga bagay na gaya po ng ginawa ni Miriam, na may sinasabi na hindi maganda para kay Moises, ang Diyos po ay nakikinig din kapag meron din po tayo nasasabi against sa ating kapwa o sa mga kapamilya o sa mga tao na ating topic, ano po, na hindi sila nakikinig. Kaya meron po talagang galit ang Diyos. At dito naman po sa mga Israelita, ng mga reklamador, alam niyo po ano, hindi pa sila natuwa doon sa ibinibigay ng Panginoon na mana na kanilang kinakain habang sila naglalakbay doon sa lupang pangako. At nang ibinigay ng Diyos ang karne na kanilang hinihiling, ang ibon na pugo, ay may kalakip na pong galit ni Yahweh ang pagbigay sa kanila ng pagkain. Ganun po ang tao. Grabe po, kareklamador ang tao. At lahat po ng ating sinasabi o iniisip, lahat po yan ay nalalaman ng ating Diyos. At wala po tayong maikubli sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, isa pong salamat sa ating Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti at man po ay natutuwa, nagagalak dahil kahit ano po ang sitwasyon ng buhay, ako po ay na uuhaw o na-excite sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At bukas po ay atin pong babasahin ang bilang chapter 13. Salamat sa Panginoon. At ngayon nga po ay sobrang nakakatuwa dahil sa bawat araw po ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay parang pagkain po na kinasasabikan natin. Kahapon nga po ay hindi po ako nakabasa dahil meron po akong bisita at ngayon po ay bumalik na po doon sa kanyang ate, ang aking minamahal na pinsan. Kaya binigyan ko po muna ng panahon dahil minsan lang naman po siyang makapunta dito sa amin.
pinsan kong iyon ay talagang isa po silang mabubuting mga kamag-anak. Ang bilang po ay hanggang chapter 36 at ngayon po ay nasa chapter 12 pa lang po tayo. Medyo marami-rami pa po ang ating babasahin. Ang mahalaga po ay nakakapagbasa po tayo. Kaya mga kaibigan, isa pong pasasalamat ang aking nais na ialay na naman sa inyo. Dahil kahapon lang yata yon, pinakita sa akin ni YouTube. Kino-congratulate niya ako sa 2,000 subscribers. Alam niyo po, nakakatuwa naman po dahil meron po tayo mga subscribers sa araw-araw. Mula po noong September 15 hanggang ngayon po ay hindi po tayo nawawala ng mga bagong subscribers sa ating YouTube channel. Araw-araw po yan may bagong subscribers at nadadagdagan po yung ating mga sharer ng ating mga content. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan ko, at nawa po ay mabigyan talaga natin ng oras at panahon na makapakinig ng salita ng Diyos na akin pong ibinabahagi dito sa aking YouTube channel. Sabi ko nga po, yung ating mga content, mga sayaw-sayaw ng inyong Lola Inday, yan po ay patalastas lamang para hindi naman po kayo maumay sa aking ginagawa dito sa YouTube channel ko po. Kaya dito po natin muli tatapusin ang aking video. Lagi kong sinasabi na wala pong dalangin ang aking puso pagdating po sa social media na aking prayer items, kundi ang ingatan po kayo, pagpalain ng ating Panginoon. Lahat ng aking mga subscribers, lahat ng mga silent viewers, listeners, ayan po ang aking dalangin. Kaya magpatuloy lang po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kauhawan natin ito. Kauhawan din po natin ang pagbabasa, ang pananalangin sa ating Panginoon, at kauhawan din po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit sa anuman pong paraan ay gawin po natin. Kaya mga kaibigan, muli, magpapaalam po muna ako sa inyo pansamantala. At babalik po ako bukas kapag niloob po ng ating Panginoon na hanggang sa susunod pang mga araw at marami pang araw ay maging andito pa rin po ako sa aking YouTube channel. Salamat po muli sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.